tayong magsiluhod upang magbigay galang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tapat kaninuman sa lahat ng mga anak niya. Kaya't halina mga mahal ko, paghahari niya ay inyong kamtan, mapuspos kayo ng tuwiran, liwanag ng inyong buhay, patuloy sa inyo'y makapanahan. Kamusta ka na? Paano nga makikilala yaong ama kung walang magaganap muna sa mga anak niya upang magpakilala at magpadama siya kung sino't ano nga ba siya? Halina kayo mga minamahal ko, tantuin ang bawat inuran ko. Sumayinyong paghahari niya, mapuspos kayong lubos. Ang kamatayan ay dumaratal sa tao, subalit ang amay kailan may di mamamatay. Ang dilim ay dumaratal sa tao, subalit ang amay di madidimlan kailanman. Kaya yaong espiritu niyang dulot kanino man, kapag yaon ang naghari, kailan may di madidimlan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mula kay Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho, at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, ang sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. At nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Binabawalan ka ba ng kapwa mo? Sa damdamin mong nararamdaman sa puso mo? Kung papaano mo nasang marinig ka ng tagapagligtas mo at hinahanap mo kung papaano ang magiging kalunasan mo? Kung yaong mabuti ang batid mo, ipagpatuloy mo kahit ano pang gawin at sabihin ng kapwa mo sa iyo. Sapagkat habang pinagsisigawan mo at hinahanap kung sinong makagagaling ng kaluluwa at katawan mo, lalo namang nag-uumalab ang Espiritu Santo upang patutuhanan niyang
may magagawa sa iyong Diyos mo. Paano mo nga ba kinikilala ang Ama sa buhay mo? Paano mo sinasabuhay ang mga aral niya? Madali ka bang matangay ng salita ng kapwa mo? Na nakapagpapasira ng loob mo at nakapagpapabigat ng loob mo? Upang hindi maganap ito sa iyo, wala kang marapat ipagpalit kanino man, kundi ang yaong kasalanan para makalimot ka at kalikdan at magawa mong sa amay makapanahan. Sapagkat kapag ito ang inalis ng tao, pinagpalit mo'y Diyos na totoo, na kung papaano mo hinahanap siyang tuwiran, mapapadama namang siya'y buhay na buhay. Katulad mo, anak. Batid ko, di mo man sabihin may nagsabing, bakit teka hindi sa doktor mo dalhin? Ano ba ekang mangyayari dyan? Ba't eka hindi mo pasuri? Kita mo yung anak mo hindi na makalakad, di na eka makatigil sa pag-iyak. Subalit mapalad kang pinaglaban mo ang pananalig mo. Kung paano ang anak mo ngayon ay di na puro iyak at daing, manalig kang isang araw, iya'y hahakbang na rin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gayon ang pananalig, yaon ang pananalig, sapagkat gumagaling ang tao sa kanyang pananampalataya ayon sa nilalaman ng puso't isipan niya. Sambitin man ang bibig, kundi totoo sa puso, wikain mang bigkas, kundi nagmula sa puso, hindi rin to kalugod-lugod sa Ama habang siya'y nakikinig. Kaya't ang wika niya, ipagsigawan nyo ang kadakilaan ko, at habang pinagsisigawan nyo, gagawin ko naman ang ikinatutuwa nyo. Yaon na nga ang Ama, siya na nga ito sa buhay ng tao na kumikilala at tumatanggap sa Kanya. Sapagkat hindi ito magagawa ng mga may pag-aalinlangan, at dito tuto pa rin ang Ama sa mga walang takot at pag-aalala kung sino siya at ano siya na di kinikilala. Kaya nakakanta ng taong kanyang pananampalataya sa buhay niyang pag-asa at paniniwala sa Ama. Sa pangalang anak, diringgin at makakantan ang panambitan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung minsan, dahil sa salitang tao, nakakamta na marapat ang dapat ipagkaloob ng Ama, hindi nila nararamdaman at di nila nakakamtan dahil nakinig at sumunod sa kapwa-tao. Subalit lahat ng nagtitiwala at nagtitibay na ang Ama ang kanilang sinusundan at pagtitiwalaan, kailan may di sila nabibigo, magluluwat mat nagluluwat bago ito'y kamtan. Sapagkat gayon nga ang Ama, kung nanunubok ang tao'y, may binibigay din siyang paraan kung paano niya dalisayin at subukin ang katatagat katapatan ng mga anak niya. Kaya't kung paano ang mga anak niya ay totoo tapat na kumikilala, hindi sila nakikinig sa salitang tao lamang, kundi ang salitang banal na nagbibigay buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo mga ko. Sapagkat, oo nga naman, pinipigilan ka ba ng kapwa mo sa mabuting layon mo? Anong karapatan niyang pigilan ka sa magandang layunin mo? Walang makapipigil nito maliban ng Ama kung hindi totoo kapag ikaw ay di nga totoong anak niya. Kaya pilitin mo sarili mong maging ganap ka sa Kanya at pagsumikapan mong tupdinay siya sapagkat hindi mo kakitaan ng galing at hiwaga ang Ama kung hindi mo siya kikilalanin sa buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Isang halimbawa ang batang ito. Kung sa pagluha ay natakot ka na anak, di sana'y iaalis mo na siya sapagkat paanong gagaling sa gayon lang paraan? Di ba't yaw nang isipin ng isang may pag-aalinlangan? Ngunit at pasubali magalak at magpuri sa Ama
Pinatatag niya ang paniniwala mo upang mapakita niya sa iyo ang pagtitiwala ay may kaganapang mabuti. Buhay bang Ama? Kaya sumainyo ang kapayapaan. Tumayo ka nga. Tayo ka nga. Tayo. Dali. Tayo, mabait ka, di ba? Ang bait niya, mabait. Sige na, tama na, tugot na. Suot mo, sige, suot mo yung stepping mo. Tingnan ko nga, kapag sinuot mo yung stepping mo, sige, suot mo. Yung penpin mo, oh, sige. Ayun. Mga candy mo. Ibuhos mo, sige, ibuhos mo, bilangin mo. Ano ang hiniling ng bulag? At sino ang mga sumuway sa kanya? Ganyan ang tao. Kung minsan, ang kapwa nila, pinipigilan pa nila sa kanilang pananampalataya. Pinipigilan pa nila sa kanilang pananalig na mayroong sumisibol sa puso nila na wala sa kanila. Mapipigilan mo bang damdamin ng isang taong hindi mo naman nararamdaman kung ano nararamdaman niya? Kaya't mapalad ang isang bulag na ito na pinipigilan man, nagsumigaw pa rin siya. Hindi siya natigatig, bagamat hindi niya nakikita ang kanyang mga kausap. Subalit isinigaw pa rin niya nang malaman niyang ang kanyang tinatawag ay manggagamot pala. Buhay ba ang Ama? Kaya't sinabi niya, sabi nila, si Jesus na taga Nazaret. Kaya't ang wika niya, nila ay sinaway siya ng mga nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw, anak ni David, mabagpo kayo. Yan ang pawang katotohanan. Nakikita ng Ama ang katapatan ng bawat isa. Nakikilala ng Ama ang damdamin ng suri niya ang totoo at tapat sa Kanya. Kaya naman kahit ano pang sabihin ng kapwa-tao nila, yamang bagkus patuloy na ang kanyang dapat gawin at kanyang nasang gawin. Palagay ay totoo man din at makikinabang sa kanyang tinatawagan, patuloy niyang ito'y ginagawa. Tapat na mananampalataya. Yan ang totoo sa pananampalataya. Kahit anong sabihin ng pagpapatuloy ang iniisip na maganda, pagpapatuloy ang mabuting layunin at gagawin ang marapat tukdin upang mapatotohanan ang kanyang tinatawagan ay Diyos na may buhay at di mamamatay. Buhay ba ang Ama? May tanong lang ako sa iyong maliwanag para maging maliwanag sa kanilang lahat. Nang gumaling ang iyong bato na tinatawag mong sakit sa bato, ano namang bato ang pinalit mo? Hindi na dapat ipaalam. Salamat naman. Sapagkat ang tao kapag nakikinig, iba't iba iniisip. Lalo't hindi maliwanag ang pahayag. Kung yung maliwanag na nga na maganda ang patutunguhan, kung tatanggapin at tatanggapin lamang sa damdamin, nagkakaroon pa ng hindi magandang kaisipan. Yaon pa kayang walang kaliwanagan. Buhay ba ang Ama? Subalit, tama ka sa sinubok na yaong. Ano namang bato
Bakit nga naman sasabihin mo pa kung anong uring bato? Ikaw na nakakaalam noon at Ama. Subalit, nawa ano man ang alam mo na alam ng Ama, kung batid mong hindi tama, gawin mo ng ilisya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Lamang may mga tao na batid namang hindi tama patuloy na ginagawa. Huwag lamang mapahiya sa kapwa kahit ikapagpahamak ng sarilit kapwa-tao ang ginagawa. Ipagpatuloy pa rin pawa. Pinagpapatuloy pa rin pawa. Subalit, ang taong nakasumpong ng liwanag, kapag batid niyang hindi nararapat at di tama, hindi niya nagagawin. At ito'y tinatalikdan ng lubusan. Buhay ba ang Ama? Sa larawan ng Espiritu sa gayong doon mo ba mababatid na may Espiritu ang gayong pagtao yan at pagkatao ang gayong? Kaya dyan nasusukat ng Ama ang mga anak niya. Kung sino ang totoong nagtataglay ng banal. May niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maliban kung tama at nararapat ang sinambit, at nakasisira ng kapwa, pang tao yan. Di tamang sinasabi mo, ba't ginagawa mo kung nasa banal kang espiritu? Yan ang pawang katotohanan. Kaya't anong espiritu ang manlilinlang? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Halimbawa, alam mo ba Eka, si Pedro'y ganito, pero wag mo sasabing sinabi ko. Subalit, kapag ang sinabi ganito, alam mo kapatid, ako'y nahahabag sa ating kapatid na alam ko may sakit siyang ganon. Subalit hindi ko mahayag sapagkat ayaw ko siyang matakot at ayaw ko siyang mag-alala sa espiritu yan. Sapagkat nagmamalasakit ka, sapagkat ayaw mo matigatig, sapagkat ayaw mo mag-alala, ayaw mo mabigla. Ngunit, kabila man noon, may hahanapan kang kaparaanan para ipagtapat mo. Subalit hindi mo ililihim na pagkatapos ay wala kang ginawa man ng mga mahal. Iba ang pagtupad ng tao, iba ang pagtupad ng Espiritu Santo. Kaya't dyan nasusukat ang totoong tao at totoong Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tulad ng nagpupuyos na damdamin ng isang bulag na ito. Bagamat binabawalan siya ng mga nasa unahan niya, subalit hindi siya napigil. Pinagsumigaw pang lalo na masigit na malakas ang pagtawag na anak ni David. Pagalingin mo ako. Sapagkat alam niyang tinatawagan niya ay may magagawa sa kanya. Sapagkat ang tinawagan niya ay alam niyang may gagawin sa kanya. Kung alam mong may gagawin sa iyo ang Diyos mong tinatawagan, bakit di mo ipaglaban ang katotohanan? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Di ka man tumindig, sapat na ang ginagalaw mo ang iyong mga paa, hindi ka umiiyak. Yaon ang pawang katotohanan na ano ang pagkakaiba sa natural na gamutan, espiritual ang pag-aalay, o ang salitang tao. Ba't ka maniniwala dyan? Ba't ka naniniwala dyan? Sinong gusto nilang paniwalaan? Kaya't yung hindi naniniwala sa gawang espiritual at totoong espiritu, huwad na espiritu ang nasa pagkatao. Ang may pandinig ay nakarinig.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano ba na isasalarawan ang pagkilos ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu? Nakatutupad, nakagagawa siya, nakapagsasalita siya ng hindi nakikita. Ngunit sinong lahat ang tao'y maniniwala sa kapwa-taong ginagamit ng mabuti at sa mabuti kung hindi nga totoo sila at masama ang kanila. Sapagkat ang nasa kabutihan, kapag nalaman mo ang kapwa mo'y mabuti ang ginagawa, ikaw ay nagagalak, natutuwa. Subalit kapag nababatid mong nililisya nila ang katotohanan at binabaluktot ang aral, ika'y nalulumbay, hindi nagdaramdam, hindi nagagalit, bagkos nahahabag. Yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung magkagayon, pagnilayan ninyo, maraming pamamaraan ng Diyos, maraming kaparaanan ng Diyos, welcome po muli sa inyo. Sapagkat ang pamamaraan at kaparaanan ng Diyos ay di kayang liripin ng sinumang mga anak ng Ama. Kaya ang mahalaga, magtiwala ka sa Kanya na di mo nakikita, maniwala ka sa Kanyang di mo makikita, damhin mo siya sa puso mo at makikilala mo siya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kung itong bulag na ito, sa pananalig niya'y gumaling, ikaw di ka bulag, nakakakita ka ng magagandang bagay, nakakakita ka ng mabuting ginawa ng Ama, ikaw pa kaya ang hindi mabuhay ang pananalig kung totoo kang tumatawag sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Ikaw pa kaya na hindi makatanggap sa Kanyang hiwag at himala kung tapat ang puso mong nananawagan sa Kanya. Ikaw pa kayang pagiging marapat ay nasa iyong ganap, ang hindi niya tugunin sa iyong mga hinihiling. Kaya ayon sa pananampalatayang may kalakip na gawa, tulad nitong bulag, binabawalan man, ginawa niyang lumapit pa rin at nagsusumigaw. Sapagkat hindi siya natangay sa salita ng taong tumigil. Kahit hindi siya nakakakita, inahawi niya ang daraanan upang maipagsumigaw niya ang kanyang kagalingan ay kamtin. Sapagkat siya'y tapat na naniwala nang dahil narinig lamang ng kanyang tenga, na nahiwagaan ang kanyang puso at nakaramdam, kaya siya'y nanampalataya ng tapat. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't saan nagmumula ang pananalig? Sa bibig baga o sa puso? Saan nabubuhay ang pananampalataya? Sa salita baga o sa gawa? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Sa dakong ito, walang bumababang bumubulusok na Hesukristo, at walang amang mangungunyapit sa inyo at sasabing, anak, ako ito. Subalit ang banal na Espiritu, kung dadamhin ninyo, may gagawin sa inyo tao. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sinabi na maliwanag, anak ni David, sapagkat ang Jesus ay nagmula sa lahi ni David. Lahi ba kayo ni David? O lahi kayo ng ulupong? Ang lahi ng ulupong, ano ang ginagawa? Ang lahi ng ulupong, ano iniisip? Ang lahi ng ulupong, ano ang pandama? Magkataliwas sa lahi ni David. Ang lahi ni David, mabuting iniisip. Ang lahi ni David, magandang panukala. Ang lahi ni David, magandang pandama. Ang lahi ni David, patuloy na nagtitiwala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama?
Dakila ba siya? Totoo ba siya? Kaya ang taong nasa panig ng kabutihan, hindi nagpapahamak ng kapwa niya. At hindi naman niya hinahanap ang lahat ng kapintasan ng kapwa niya para paratang at pagbintangan at nagmamagaling sa sarili. Kundi, ang bawat nakikita niya sa kapwa niya, na batid niyang nalilis siya at di tamang ginagawa, ang nararamdaman ay pagkahabag at awa, hindi pagkayamot, hindi pagkagalit, sapagkat doon makikita kung papaano mo malasakitan ang iyong kapwa. Kaya, sa bawat araw, maging gabi man, halina kayo mga mahal ko, pag sumigaw niyo ang magagawa ng Diyos sa buhay niyo, ipagsumigaw niyo ang katotohanang kapangyarihan niya sa buhay niyo. Hanapin niyo at lisyaanin niyo ang kabulagan ng sanlibutang ito. At gumising kayo't mamulat sa katotohanan, magliwanag kayong ganap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano ba ang nagiging damdamin una ng tao kapag halimbawa ang negosyo mo ay tinularan ng kapwa mo? Takot, pag-aalala, na baka matalo ka. Bilang taong pag-uugali ito. Subalit, kapag nasa banal na espiritu ka at pag-iisip mo'y mabuti, ano ang madarama mo? Sasabihin mo, oo kapatid, kahit saan, kung sa palengke, tabi-tabi. Bakit kung anong magiging sukit? Sinong magiging sukit? Pare-parehas lamang yan. Sapagkat lahat ng tao gustong mabuhay, di ba ga? Ano lamang ang magiging pagkakasala ng gumagaya sa kanya? Samantalang nagsisikap at nagsusumakit siyang katulad mo. Ikaw na lang ba ang gustong umasenso? Ikaw na lang ba ang gustong gumandang buhay? Ikaw na lang ba ang gustong masyahan? Hindi ba't ang kapwa mo'y kung nais mong gumanda buhay, may nagnanasa ding katulad mong kapwa mo? Sa makatwid, kung parehas kayong sa Ama, kapwa kayo magkakaisa. Sapagkat maraming tao para magkaisa kayo at pag-isahin ng bawat araw, kapwa may bumili sa inyo, may gumanap at may magnasang bawat isay kayo'y gawaran ng marapat. Ang Ama ang pinakamatibay, kaya't ang bawat isa tumatatag sa layunin na mabuti sa Ama, nagmumula sa Kanya, magmumula. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, ganyan din naman sa gawaing kabanalan. Kung ang bawat kapwa mo'y mabuti ang layunin at di pang sarili lamang, batid na batid mo rin niya ang nasa espiritong banal. Kaya't natutuwa ka, tuwang-tuwa kang makita mo ang kapwa mo na magagandang hangarin, magagandang layunin. Kaya't ikaw mismo, dahil nasa banal na paghahari ka, tutulungan mo pa ang kapwa mo. Magmamalasakit ka pang totoo upang pag-isahin nyo ang layunin at kagustuhan ng Ama. Subalit, hindi mo hahangaring malamangan at mataasan mo, at lalong hindi mo hahangaring mas higit ka, sapagkat alam nyo, parehas kayong iisa sa Ama. Yaon ang totoo, at yan ang pawang katotohanan, sapagkat maraming aanihin, kakarampot ang mag-aani, kaya't kailangan ng maraming manggagawa upang maraming makinabang sa handog ng Ama. Kaya't ang bawat magkakaisa at nagkakaisa, parehas ang damdamin nila. Masaya't maligayang bawat isa na ang kapwa nila'y napalalago ang para sa Ama at lumiligaya sila ng dahil sa Ama, hindi ganang sa kanila. Kaya't dyan mo makikita ang kaisa mo at magkaisa kayo. Kapwa kayo
nagdadamayan, nagtutulungan, hindi nagiging makasarili, masakim at makamkam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo sapagkat laksa ang bilang ng tao, kailangan ang maraming manggagawa, subalit ang nais ng Ama, ang mga totoo at tapat sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Lamang, wag maggamitan. Ang para kay Juan ay para kay Juan at para kay Pedro ay para kay Pedro. Ngayon, kung gagamitin mo ang kapwa mo para sa maling gawa mo, ang Ama hahatol. Kaya't yaon ang dapat katakutan ng bawat nagmimithi ng paglalaban-laban. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat pasubaling ang ituturan sa inyo. Lahat ng kaganapan sa dakong ito, sa gawain ito, wala mo nang tiningnan sa kapwa-tao para tularan, wala mo nang inalam sa kapwa-tao para matularan, wala mo nang nagturong tao para mangawit at magsabing ganito, ganyan ang gawin. Kundi lahat ng nakikita nyo sa dakong ito, tao ang gumawa at gumanap, Ama ang nagbalangkas, nagbuo at nagpapatupad. Kaya nga, anuman ang nariritong pinamamahagi nyo, magamit sa mabuti, huwag sa hindi mabuti. Maganap ang kabutihan, huwag ang gamitin lamang para itaglay na ako yan, ako gumamot yan. Minsan man di sinambit ni Constancia na siya'y nagpagaling at gumaling ang tao. Kaya nga, walang nagpapagaling sa dakong ito. Ang nagpapagaling sa dakong ito ay di nyo nakikita at ang mga gumaling ay di batid ni Constancia. Kaya nga't kung magpapasalamat kayo, walang dilit ibang pasalamatan nyo'y una, ang di nyo nakikita. Pangalawa, ang ginamit sa inyo. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Kailanman di ginawa ng Kristo ang sinabing, sino ka? Yan lang ang tanong. Iwanan mo siya. Subalit hindi sinabing, oh, ginawan ka ng di maganda ni ganon, ginawan ka ng di maganda ng ganon, pagpapahamak na ya't paninira ng kapwa-tao. Ito bagay gawa ng Kristo? Di bagat ang gawa ng Kristo? Sino ka? Umalis ka sa taong ito. Sapagkat wala kang karapatang alipinin mo siya. At pagkatapos, lumisa ng umalipin, nakalaya ang inaalipin, ngunit di kailangang matunton ang gumawa ng masama, parepahamak at parusahan. Ibibigay sa Ama kung sinong gumawa at siyang bahala na gumanti sa masasama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang kuntsing na pagkatao'y di mababati dito. Ganang kuntsing na pagkatao'y di sisiwalat ito. Ganang kuntsing na hindi niyo nakikita kung paanong bawat araw na ginagampanan may nakakakita't higit na nakababatid sa inyong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kung papaano ang tao ay tao, ang espiritu'y espiritu. Subalit, ang nababatid ng banal na espiritu, ginagaya rit binabatid ng masamang espiritu, subalit magkaiba lamang sila ng hakbang at panuntunan na tutok din. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
nek karamanayahana. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Totoo ba ang Diyos? Kung totoo, dakila ang Diyos. Naramdaman niyo po ba siya? Sino po bang siniraan ng Diyos? Meron ba? Sino po bang nasa banal na gawain at banal na espiritu na nakikipagtsismisan? Meron po ba? Hindi totoong espiritu yan. Kaya't napakahirap paniwalaan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Bagkus alam mo na nga ang chismis, hindi mo pa alam. Sapagkat para ano, at ibahagi mo pa. Kaya paano pagtitiwalaan ng Ama na ipabatid? Anak, ituwid mo itong anak mo na ito sapagkat ganito ginawa niya sa una. Eh kapag nalaman, ichichismis pala. Kaya pumipili rin ang Ama ng ganang pagtitiwalaan niya para na sa gayon, hindi niya pinapahamak, sinisiraan ang kapwa at nilalaganap ang kanyang kahihiyan para lamang mapahiya. Tao, magbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Kaya ang natuklasan at nakita ng banal na espiritu ang ginamit na totoo. Kung sinong kinausap, siya lamang. Kung ano ang kausap, tao yaon. Ngunit ang kumakausap ay di nakikita kung paano naglalahad. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoo sa dapat nilang pakipagtotohanan na totoong totoo, sapagkat ang Ama ay totoo sa lahat ng tao. Kaya't kapag sa Kanya ka nakipagtotoo, gagawin Kanyang totoong tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Sapagkat sabi nga, bilang isang katawan, parti-partisyon, kung kinakailangang harapin mo muna yung para sa yung pamilya, unahin mo at mayroon namang partisyon na gagawin ka dapat sa kanila. Sapagkat sabi nga, kailangan mo ring ipakita at ipadama sa iyong pamilya na may nagagawa ka at kahalagahan ay dapat mong mapakita sa kanila. Kaya, kung ano man po ang ginampanan para sa mga minamahal sa buhay, hindi naman din natalikdan ang para sa inyo na dapat kong gampanan. Kaya't ipagpumanhin kung ako naman ay nahuli sa gawain. Sapagkat, siyempre naman po, sabi ng Diyos, sinabi ba ng Diyos, "Hoy anak, magpakamanang ka dahil babanalin kita." Di niya sinabi yun. Nasa Biblia po ba yun? Ang nasa Biblia sa unang tipan, nagbebelo, mahabang damit. Eh ngayon, wala nang belo ang tao, madalang na lang ang nagbebelo. Tama po ba? Subalit marami naman ang nakakilala ngayon sa Diyos, di po ba? Marami naman ang nakikipagtotoo ngayon sa Diyos, di po ba? Sapagkat noon ang patuloy na sinusunod ay ang mga kautusan. Huwag kang lalabas eka, kumakain, huwag ka munang aalis. Ipaikuti ng pinggan. Manang yan, nakabelo, nagsisimba. Anong koneksyon ng disgrasya sa pinggan? Hindi ba ang dapat gawin? Sabihin mo, sulong anak, patnubayan ka ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Abay, pag hinintay ka naming umalis, kami gugutom eh. O dili kaya naman, sulong na anak, baka mahuli ka. Kahit tayo kumakain, kahit kami kumakain, baka mahuli ka sa pupuntahan mo. Yun ang disgrasya pag tinanggal siya sa trabaho dahil nahuli. Boy, baka ma? Ngunit, umalis siyang kumakain kayo, anong connection? Kasama niya naman ang Diyos. O, de, pinagpala pa rin siya. Pati kayong kumakain na sa pagpapala sapagkat may biyaya.
Buhay ba ang Diyos? Kaya, alalaong baga, tanim nyo sa puso nyo ay banal na salita ng Ama at damhin nyo siya sa puso nyo. Hindi na nakikita at nasusukat sa suot ng tao. Kaya lamang kung hinihingi ng pagkakataon, sa pag-ata sa iyo, ay pinakikita at may nasang gawin sa iyo ang Ama para isuot mo, bay huwag ka namang tumutol. Ngunit, kung lahat ng tao, halimbawa, sinabi, magsuot kayo lahat ng ganito. Aba, lalakad kayo lahat sa daan, nakaganito kayo. Tama baga? Kaya't anumang kasuotan, mayroon ding lugar at angkop na sinusuot. Dakong dapat ilukob. Buhay ba ang Ama? Gayon ng Ama at siya ng Ama. Kaya, kapag ikaw naman tao, gusto mo lang. Halimbawa, maari kang makapanggamot kahit wala ka nakasakbit ni ano. Kahit wala ka nakabulsa kahit ano. Ang sandata mo lang ay ang Diyos mo. Ang kalasag mo'y siya bilang banal na Espiritu. Pinababanal ka sa salita niya. Pinabubuti ka sa gawa niya. Hindi sa damit mo, hindi sa sakbit mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, ang wika nga, huwag mo naman siyang gamitin. Na bawat ginagawa mo ay sinasabi mo siya, ngunit hindi naman pala. Sapagkat mananagot ka naman sa bandang huli. Kaya napakahirap gamitin ang Ama, ang Anak, ang banal na Espiritu kapag sinasabi mo'y yaon. Pagkatapos, lisya ka sa Kanya. Sumainyong kapayapaan. Walang banal, lahat nagkakasala. Nagkasalat, nagkamali. Subalit, wala ka bang isip? Batid mo na ang tinanggap mo'y kabanalan at tutuparin mo'y kabanalan. Bakit isasama mo ang katawan mong makasalanan? Isip, salita, at sagawa. Ikaw na rin ang umahanap na iyong kapahamakan para ikay parusahan sa dakong di mo nasisilayan. Kaya, kung nasa katinuan ka ng pag-iisip, at ang Amang naghahari, ano naman ang pipiliin mo ngayon? Matupad mo ang Kanya, wag ang sa sarili mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nasa Biblia naman ang mangkukulam, di baga? Subalit, sinong alam ninyo na gayon ang ginagawa? Ikaw nakakaalam, hula-hula, tama-tama, at kung may nakikita ka, ngunit ang Ama, kilala niya lahat. Alam niya lahat. Kaya sa Kanya ka magtiwala, sa Kanya ka maniwala. Upang makita mo kung paano ang Kanyang ginagawa at magagawa. Mga mahal, ganang kuntsing walang batid sa tinuran. Ganang konstansya, di babatirin ito bilang tao lamang. Ganang narinig nyo, mahirap man ang kapwa nyo'y binubuhay nitong Ama. Masama man ang kapwa nyo'y pinakakait pinasisikatan ng araw niya. Kaya't kung papaano maglanasa kayong maging mabuti bilang tao, pag nasahin nyo rin ang kapwa nyong masama, ay mapabuting tulad nyo. Yaw ng tunay na mabuti, ang nagnanasang kapwa niya'y pinabubutit, bubuti, magpapakabuti. At paano mo naman may sasalarawan ang pagpapakabuti? Ang tunay na pagtupad at pagganap sa mabuti, magagawa kahit sa simpleng paraan, na hindi ikaw ang tutupad, sapagkat di mo kayang gawin yan. Sino ang gaganap? Yung mabuti sa lahat. Alipin ka lang, sumusunod ka lamang. Sapagkat ang tunay na mabuti ay wala sa lupa na nakikita mo, kundi nasa lupa, di mo nakikita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Gayon din ang masama. Kapag ang tao inaalipin ng masama, hindi rin niya nakikita kung sinong nag-aalipin at umaalipin sa kanya. Kaya ang tao, mamili.
Parehas na di nakikita. Kanino ka paalipin? Sa mabuti o sa masama? Na magdudulot ng maganda at magdudulot ng kapahamakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama sa bawat kaganapan sa gawain ito, na kung papaano mula sa simula, tumupad lang tumugon hanggang sa ganito na pala, ganito na nga. Dahil siya nga at siya na nga. Sapagkat wika niya, ako'y ako nga, si ako nga. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may... Sige nga, isipin nga ninyo bilang tao ang mga nilalabas na ito. Kung maunawaan nga ninyo bilang tao at mapag-aaralan ninyo at maibibigkas ninyo, magsuri kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatang kapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatang kapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatang kapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat nga ba siya? Dakila nga ba siya?
Totoo ba siya? Tama, tumpak. Buhay siya, dakila siya, makapangyarihan siya, at maiwaga siyang gumawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung alam niyong buhay siya, mahiwaga at dakilang gumawa, pagmulat ng mata, anong dapat gawin na? Salamat anak sa ginampanan mo kahapon sa inyong gawa, Arlene, Berhel at Jay. Yan po ang di batid ng mga iba, kahit araw ng pahinga. Mula Lunes hanggang Sabado may gawain. Subalit partikular doon, may ginagampan ng hindi nababatid ng tao. Kapag halimbawa nahuli yung maglilingkod dito, bateka, ganun, bateka, ganyan, bateka. Nalalaman po ba ninyo yung mga ibang ginagampanan kahit araw ng linggo? Hindi po, no? Ngunit sabi nga, tanging Ama na lang ang nakababatid ng lahat ng ginagawa ng sinuman. Kaya napakabuti ng Ama, salamat anak sa mga ginampanan mo. Tanging Ama na lang ang nakakita sa lahat ng mabuting ginawa mo sa pagpapadama mo ng pagmamahal. Yaon ang totoong pagtupad at pagtalima na ako na ang nakakalam noon kung anong ginampanan mo, ginawa ninyo, ako na rin ang nakakita at ang Ama kung paano kayo nagandog. Kaya magalak at magpuri, manalig kang higit dun ang pagkakalob sa iyo ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya po ba sa piling ng Diyos? Opo. Kapag hiniling mo sa Panginoon, Panginoon, turo niyo po kung anong nararapat kong gawin ngayon at nararapat kong unahin. Tingnan niyo po, ituturo kung anong dapat niyong unahin, kung anong dapat niyong gagawin. Lagi niyo po isang guni para nang sa gayon, ipakikita niya sa inyo kung paano siya pumatnubay at gumabay. Ano po? Pag bilang ugaling pagkatao ka, kapag wala kang damdamin doon sa kapwa mo, pupunta ka ba? Makikiisa ka ba? Hindi, ano? Ngunit ang Diyos, tandaan po ninyo, kailangan ang damdamin mo, nandun pa rin para sa kapwa mo. Bayaan nyo nga sila kung ano isipin nila. Bayaan nyo nga sila kung ano sabihin nila. Basta ikaw, dahil sa Diyos, ginagawa mo yan, gawin mo para sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang wika ng Ama, maging damdamin kayong marapat sa bawat isa at alisin ninyo ang damdamin nyo bilang tao at pag-iisip nyo bilang tao para wag kayong matalo ng damdaming ito at makapangibabaw ang Kanyang kalooban at kagustuhan sa inyong damdamin, sa inyong katauhan. Sapagkat kung kayo ang maghahari ay pagkatao, sadya napakahirap. Lalo't alam mo na ang kapwa mo ay gayon ang ginagawa sa iyo, lalo't alam mo na ang kapwa mo ay ganyan ang ginagawa sa iyo, ngunit akala niya hindi mo alam. Di ba masakit yan? Ngunit bayaan mo na. Sino may sala? Sino nagkakasala? Di ba ang gumagawa sa iyo ng kunwari utis siya sa iyo, pero hindi naman pala. Kaya ilagak lahat sa Ama, bahala siyang humusga. Hindi ba ganon? Kaya tingnan ninyo ang ginawa nung bulag. Wala siyang pakialam. Sinulong niya, sinigaw niya palalo. Sapagkat alam niya, doon siya makakakuha ng ginhawa at siyaon ang magpapalaya sa kanya. Kung alam niyo ang Diyos ang nagbibigay ng ginhawa at pagpapalaya sa buhay niyo, bakit hindi niyo gawin ang tama't tumpak para sa Kanya? At bakit din niyo gawin na patuloy niyo siyang hanapin sa kabila ng bulag kayo sa katotohanan? Gigisingin ng inyong pananaw, imumulat niya ang inyong pananaw, gigisingit pupukawin niya ang inyong damdamin at magiging makatotohanan kayo man din. Yaon ang pawang katotohanan. Bulag ka ba sa katotohanan? Ang Diyos Ama ay dakila sa lahat. Ang Diyos Ama ang liwanag ni numan.
Kaya't kung ika'y nabubulagan sa iyong pananaw, pakikisa at pakikibahagi, bibigyan ka ng liwanag upang maunawaan mo ang tama't marapat mong gagawin, hindi nagbibilang tao ka lamang ng pagkatao mong pananaigin. Sapagkat sa pagtupad bilang tao at pagganap bilang tao, malaking kaibahan kapag pinasin ng Ama ang kanyang kabanalan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ha? Nakakakita ka na. Buhay ang Diyos! Aba, numinipis din siya. Pag bilang tao ka, Diyos ko, paano bang gagaling ito? Wala na nga nakikita, bulag na. Diyos ko, paano ba kayang gagaling ito? Namamaga nga at bundat ng tiyan dahil sa... Yan ang tao. Subalit ang wika nga, ano man ang nakita mong ginawa ng kapwa mo, kapag tinularan mo, di mo makukuha at matutularan kapag ang Diyos ang gumaganap. Ngunit kapag ang ginawa niya na nahisya, maaari mong tularan. Nagluto siya, tanong mo ang sangkap, tularan mo. Ngunit kung may sikreto pa rin siya, hindi mo rin makikita ang tamang timpla. Subalit sa gawang pangkabanalan at ang Ama ang tumutupad at gumaganap, ginagamit lang ang kapwa mo, hindi mo matutularan kailanman. Yaon ang Ama, yan ang Ama, ganyan siya, totoo siya, dakila siya. Kaya sa larangan ng paglilingkod ng kabanalan, hindi pwedeng gaya-gaya. Sa larangan ng paggagamot, hindi maaaring gaya-gaya, sapagkat walang nagpapagaling kundi Ama. Walang magpapagaling kundi siya. Kaya kung parehas kayo at tunay na kayo'y pinili, hindi mo man tularan, tuturo niya ang para sa iyo. Gayon ang nais ng Ama, sapagkat siya ang tunay na guro at tunay na tama kung gumawa. Kaya lahat ng mga anak niya natuturuan niya ng tama. Lahat ng sumusunod sa kanya, nagagawa ang tama. Lahat ng anak niya, tutupad, susunod sa kanya, hindi sa tao at kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa larangan ng kabanalan ng tinutukoy ko, sa larangan ng kabanalan ng sinambit ko, kaya isip nyo'y huwag magkasala nang di lalong bumigat ang inyong dinadala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O Ama at Ama nila, yamang nasambit mo ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng pangunawa, pagalakin mo ang iyong mga anak, at kung paano sila'y patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap na sa iyo'y makatalima, gawin mong marapat na ang lahat para sa kanila ay maging gaan at magaan nilang madala, sapagkat walang magpapagaan ito kung liban ikaw. Walang magbibigay lunas sa kanilang mga karamdaman maliban ikaw. Walang magsasadyad sa kanila sa sanlibutan ito sa hamon ng buhay maliban ikaw. Kaya't kung paano ikaw ang lahat ng mabuti, kahabagat kaawaan mo sila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kapag kumilos ang Ama, mahiwaga. Tunay ngang napakahiwaga. Sapagkat marami siyang pamamara at kaparaanan para maibigay niya sa iyo at mapakita ang mahiwaga niyang gawa. Buhay bang Ama? Kaya nga, ikaw na anak niya, mahihiwagaan ka at magigitla ka na lamang at magpapasalamat na lamang. Sasabihin mo, Diyos ko, salamat po sa bawat pagkilos mo, sa bawat pagbabahagi mo, na kundi sa iyo, hindi ko alam ang gagawin ko, na kundi sa iyo, hindi ko na kaya ito, na kundi sa iyo, tunay ngang wala na akong kakayahan pa. Kaya't lahat kayong wala ng kakayahan, ilagak niyo sa Ama, kayang-kaya niyang kayo'y kayanin at isatsad niya. Pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pangunawang totoo, liwanag ng buhay sa inyo'y kamtin, at maging makulay na ganap ang inyong pamumuhay sa lupang ito.
Sa gayon, ang bawat araw nyo'y magiging masigasig at masikap kayong sa may tutupad, sapagkat siya'y damang-dama ninyo at sa isip ay nag-aaral siya, kaya't ang banal na aral niya sa inyo ay mananahang ganap. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Oh, kumusta? Nakakakita ka na. Buhay ang Diyos. Kumusta? Nako, kapag ang tao ay may iniisip, nanlalambot yan. Manlalambot yan. Kahit ano pang ipakain sa'yo, kung di mo nalalasahan, di ka mabubusog. Wala kang pakiramdam na masarap. Wala kang pakiramdam magaan. Wala kang pakiramdam may galak. Kaya nung kailangan, damhin niyo ang Ama nang kayo'y masyahan at magalak. Lumakas at sumigla. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Huwag kayong magkasala sa Kanya sa pag-iisip at kung ano, na siya baga, siya baya, siya bayon, wala. Pangkabuat, pangkalahatan ang winiwika sa dakong ito. Hindi pang isa, pang ilan, kundi pang kalahatan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Di ba ang sarap kung yung damdamin mo ay nararamdaman mo'y masaya, payapa, at maligaya? Ay, kabait pala. Ano? Tinan ko nga yun. Ay, kabait pala. Oh. Ay, kabait pala. Oh. Ay, kabait pala. Oh. Ay, kabait pala. Ay, asan na yung candy mo? Ayun. Gusto mo nang umuwi? Siya, uwi na. Uwi na. Uwi ka na. Sige, tumayo ka na, umuwi ka na. Sige na. Uwi na. Halika na, uwi na tayo. Uwi na. Buhay po ba ang Diyos? Ano nga ba namang mangyayari dun sa paganyan-ganyan lang? Sa paganyan-ganyan lang? Sa paganyan-ganyan lang? Ano nga bang mangyayari dyan? Wala. Lalo na tao lang ang humaplos sa'yo at tumawak sa'yo. Talagang wala. Sino naman kayang sa pagkatao at normal na tao, natural na tao, ang gaganyanin kayo kasi raulo naman ito. Tama baga? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Pipiliin ba ng kapwa ninyo na ganyan, ganyan, ganyan? May libab. May pawis. May amoy. Katanga naman ang kapwa nyo na yan. Kaya may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung bilang tao, di ito iisipin man lang gawin, ni hindi pagnanasahing ito'y tupdin, sapagkat lahat ng tao ay ano ang nasa? Ang maaliw, masyahan, at magpayaman sa sanlibutan. Subalit, kaya nga't may tinakda, at may tinatakda. Kaya nga't may kinuha at may kukuhanin. Kaya may ginamit at gagamitin. Yaw ng patuto, Ama ang naghahandog nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Madaldal pala yan, ano? Makwento pala. Buhay po bang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya,
Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila siya, walang kapantay. Noon, ngayon at kailanman, halina kayo mga minamahal. Magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan. Lahat ng kanyang mga aral, totoo at tunay na makapangyarihan. Damhin nyo sa kalooban, buhayin nyo sa buong katauhan. Siya'y buhay na buhay na buhay, sa inyo'y gagawin marapat kailanman. Di siya gagawa ng kapahamakan, di siya gagawa ng makakasama. Sa lahat ng dako, sa lahat ng madla, siya ang tunay na butihin naman. Amang tinatawag ng sino mang nilalang, sapagkat siya ang naglaan ng kanilang buhay. Kaya't halina mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, may bukas. Bukas ba saan? Ha? Naroy. Mas malayo pa pala yun bukas. Kaya bukas po ay mas maaga. Lalo po tayong maaga sa Biyernes. Ano po? Salamat, purihin ang Ama. May tanong po ako sa inyo. Kayo ba ang pumili sa dakong ito para kayo makarating? Kayo ba ang gumusto na kayo'y makatungo sa dakong ito? Kung magkagayon, sino? Kung siya nga, patotohanan nyo, sa puso nyo, sa isip nyo, iba ang naramdaman nyo dahil ang Diyos Ama ay may kaloob na mabuti sa bawat isa. Pagpalain kayo, may pasensya na po kayo. Pero alam nyo po ba, pinagaling na ba kayo? Ginamot na ba kayo? May sakit pa ba kayo? Masaya ba kayo? Tandaan po ninyo, salita lang banal nakapagpapagaling. Salita lang banal nakapagbibigay buhay. Salita lamang banal nakapagpapagalak. Salitang banal lamang magbibigay sigla at liwanag. Kaya sa inyong lahat, magsihayo kayong may galak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, tayo na sa Antipono.